Sa segment na to, ating i-share kung paano gamitin ang extensive plumbing design calculator sa pag-calculate ng grease interceptor gamit ang DFU sizing method. Okay? Ito ay centralized gravity grease interceptor. Okay, so ang table na to ay nasa UPC to at saka may isang reference din tayo na naka-refer sa UPC, which is ito yon. So lahat yon nakalista as per this table, and makikita nyo rin dito sa sample na may mga added na kitchen fixtures gaya ng hand washing. So sa table wala siya dito, pero nasa example at mayroong equivalent na DFU, kaya dinagdag natin dito. Okay, so ngayon ang ano lang naman ito, ang pinaka ano lang naman ito is i-key in natin dito ang quantity ng bawat kitchen fixtures. So halimbawa may isa-isa lang tayo, example lang to. So isa-isa niyan, so a total of 41 DFU. So yung 41 DFU is 1,250 according sa table dito. Okay, so ito gravity dito tayo, so mayroon tayong 41, so 35 up to 1,000, so more than 35 na yon, so dito na siya papasok sa 90 at 1,250 gallons. Okay, so pero may ano dito, may isang ano dito na kailangan natin iset. Kung halimbawa may food waste disposer, yes lang natin to at saka upgrade, upsize to ng 1 next size. Okay, kasi nakalagay dito use next larger size of gravity grease interceptor kung mayroon ito. So kung sabihin natin ang drop down list dito is yes, automatic mag-upsize siya. Okay, ganun yun, ganun kaganda yung calculator natin, walang mano-mano dito. Okay, so inahan natin yan. Kung wala, so ito lang yung pinaka-size. Kung meron food waste disposer, then yes. Okay, so nag-upsize siya, next larger. So dito naman ang ano natin, ang pinaka ano dito, yung minimum surface, kasi sa sa UPC may nakalagay doon na at least, basahin natin tong UPC natin, at least may ano dito, all grease interceptor shall have at least 1 square foot or 0.09 surface area of every 45 gallons. So bawat 45 gallons dapat may katumbas yan na 1 square foot. So ito is 1,500 gallons, dinivide lang natin yan into 45, tapos multiply natin ng 0.09. So naging 3.10 siya yung minimum surface. Kabuuang surface na yan ng first chamber at saka second chamber. Pula pa siya ngayon kasi zero pa naman yung ano natin, ang anong tawag nito, yung value dito. So i-try natin yan ngayon. Halimbawa mag-ano tayo dito, 1.5, tapos dito naman 1. So red pa siya kasi ang nakalagay dito as per UPC, liquid depth minimum is 0.76 habang ang max naman is 1.83. So sobra tayo ng 1.83. So kailangan natin lakihan yung ano natin. So pwede nating lakihan to. Dito naman may lumabas na pula. Ano ibig sabihin yan? Kasi sabi dito, as per UPC, in all cases shall be longer than the maximum width. So yung length dapat is longer or dapat mas lamang kaysa width, di ba? So ngayon 1.5, ito yung width natin. So dapat mas malaki to. So lakihan natin kahit 2.2. So solve na siya lahat. So yung minimum kanina na 0.79, pasok siya, hindi siya bumaba ng 0.79, tapos 1.83. Okay? So halimbawa lakihan natin to ng sobra gamit yung 5. So lumabas dito kasi bumaba siya lalo sa 0.76. Dapat within or above 0.76 lang siya, kaya lumabas tong pula. Ganun kaganda yung calculator natin. So ganun natin itong 2. So hindi pa rin to pwede kasi dapat longer nga. Kaya nga mas maganda, mas mataas tong length kaysa sa width ng ating grease interceptor. Okay? Pwedeng 2.5. Ito, pwede na to. So pasok na tayo, wala nang pula dito, wala na ring mga pula dito. Okay? So ito na yung pinakaano natin, grease interceptor.